ating mga Biblia sa Philippians 4, 6 to 7. Philippians 4, 6 to 7. Kita nyo tayo? Okay. Philippians 4, 6 to 7. Filipos 4. Sige, tumayo tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ito pong sinasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Maaari na po tayong umupo at tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Magdinilay kami ng iyong mga salita sa pamagitan po ng pahayag ni Apostol Pablo, Panginoon, sa mga taga-Pilipos. Dalangin po namin, Panginoon, kung paano ito naging daan ng kalakasan, kasiglahan, Panginoon, sa buhay ng mga mananampalataya noon. Gamitin niyo po ito para sa amin sa ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na buksan niyo po aming puso at isipan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Next week, ano nga ba next week? Yun. Tingnan mo, tinatandaan nyo talaga. Nag-expect kayo ng gift sa second Sunday, Mother's Day. Sorry mga father at mga single. Tatay. So, ano ba? So, ito ay parang advance na rin sa kanila. Parang siguro guide o bilang magulang kasi ay hindi ganun kadali yung sasabihin mo na maging panatag. Hindi siya ganun kadali. Kaya tayo nga, di ba, nawala tayong mga anak, nawala tayong mga anak. Hindi siya ganun kadali. Kasi maraming iniisip yan sa buhay, maraming inaalala. At yun yung parang iniiwan sa atin ni Apostol Pablo na sinasabi niya na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Kasi siguro aralin natin yung sinasabi niyang mabalisa. Yan, mabalisa. Anxious sa English pa. Ano pa bang ano niyan? Mga anxiety, 'di ba? Karamihan ngayon sa multimedia, mga bata pa lang meron ng anxiety. Sabi nila, 'di ba? Anxiety. Paano ba natin i-define yung anxiety na 'yan? So, ito ay pinabagatan kong saan natin ulit? Pinamagatan ko siyang solution to anxiety. Sino dito ang hindi nakaranas ng anxiety? So, lahat tayo, no? Oo, lahat tayo ay may pagkakataon o minsan hindi mo alam na anxious ka. So, kailangan natin i-define muna, no? Ano nga ba yung pagkaibahan ng anxiety at bakit meron tayo nito kumpara doon sa chronic anxiety? Dito ay dinipay ng karamihan na sa mga psychologists and neuroscientists na built-in sa tao na mayroong tinatawag na alarm system. Kung may sa mga bagong building, meron ngayon silang tinatawag na smoke detector. Tama? So, ang trabaho nun ay, nakakalam, ang trabaho nun, nade-detect kapag nag-smoke ka. Maganda yun. Maganda. Kapag may usok siya nade-detect, nakapwesto yan dito, di ba? Tapos, mayroong tubo. Kapag may na-detect siyang apoy o usok, humaharang yun dun sa parang kung alam niyo yung mga sensor, meron yung parang laser na infrared na lagi nakatutok doon. So once na naharangan ng usok,
nagsiswitch on yung alarm. Sa atin naman, built-in sa atin, yung parang napifeel natin yung danger kapag meron tayong nasisense na nagkakaroon tayo ng parang fear, yung ating pakiramdam ay nag-iiba kapag nakasense tayo ng danger. So, yun ay isang good sign na healthy yung ating katawan. Kasi dinisign talaga tayo na pag may danger, na sugatan ka. O kaya meron kang malayo pa lang, ang mata mo nagdi-define na danger na ito. At ang katawan natin ay nire-ready sa tinatawag na sinasabi ng mga neuroscientists, ay design siya for it's either fight or flight. So, alam niyo, nag-aral naman kayo ng di ba, ng science at mga basic si Krista siguro alam to dahil nag-aaral sa physical something. At saka yung mga si Wes at nag-aaral ng tawag dito. Ano ba ang PE, no? Science. So alam mo yung physiology na meron ang na to prepare you from danger para mapaghanda ka, built-in sa iyo yung yung nag-iiba ang pakiramdam ng iyong katawan pag nakasense ka ng danger. Inahanda ang katawan mo, it's either lumaban or tumakbo. Yun ay built-in sa atin. Ang problema sa chronic anxiety, yung lagi na lang siya nag-a-alarm na kahit walang usok. Nag-gets niyo yan? Ibig sabihin, kahit wala naman talagang danger, ay napipil niya yung sense of danger. Naranasan niyo yun? Kung parang natatakot ka. Normal yun na kapag meron tayong exam, kinabukasan, syempre natatakot ka. Iba yung pakiramdam, papawisan ka, natatakot ka, o kaya i-interviewin ka. Hindi normal yun na wala kang parang, sige lang, kaya ko yan. Parang wala kang nararamdaman. Abnormal yun. Yung magpipreach ka, unang preaching mo, tapos wala kang mang sense ng advance na sasabihin sa sarili, naku, ano kaya sasabihin nila? Meron kang mga maagam-agam, may fear. So, ikumpara natin ngayon yung, ano nga ba sinasabi ni Pablo doon sa paano sinulusyonan, paano niya binigyan ng advice yung mga taga-Pilipos. So, ang Philippians, ito ay lugar kung saan maraming sundalo yung mga taga-Roma. Isa siyang parang kung sa American Army pa, isa siyang yung station nila meron silang mga sundalo doon. Ano tawag doon? Kampo. Yan, meron silang kampo, strategic location yan na meron silang nakaposition ng mga diyan. So, yan ang konteksto ng kanilang location. So, tingnan natin yung comparison ng English at saka para makita nyo lang. Yung binasa ko kanina, 6 to 7. So, sa English, do not be anxious about anything. So, ibig sabihin ng kahit na Sinasabi ni Pablo na huwag kayong maging anxious, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, parang kahit na di ba? Ang parents kasi, lalo nanay, kapag, kunyari, maliliit pa lang yung mga bata, kung lagi mong iisipin na paano kaya pag namatay ako bukas, di ba? Yung hindi mo pa, wala pa siya doon, parang inaalala mo na. So, anxious ka na. Naku, paano yun? Oo, paano maiwan? Sino mag-aalaga sa kanila? Lalo na pagka merong diferensya yung bata, lalong yung autistic. Paano pag nawala? Sino mag-aalaga? Ay intindi sa Yun ay isa sa concern. At maraming bagay, kahit na lang. Kahit na nga lang yung baliktad ng damit o kaya maigsi ang damit, hindi maayos ang pagdamit na papasok sa trabaho. Minsan, iisipin na, paano kung pagtawanan siya ng mga kaklase niya? Yung halos maliliit na bagay,
ay concern, tapos advance na kahit wala pa, parang inaano mo na, yung ginagawa mo na ngayon, yung pag-aalala, yung hindi pa dumarating. So parang wala pa yung danger, advance ka na. So nararamdaman mo na yung actual na takot. Yung ano ba, balisa, pero wala pa. Normal yan siguro, no? Ate Rose, ano? Sa mga anak ninyo, paano yan? Pag wala kayo, di ba? Marami kayong ganong, agam-agam. Paano yan? Pag kakapanganak pa lang yung bata, naku, ano kaya ipagpa-aaral ko dito? Pag kinder. Naku, paano pagka nag-elementary na siya? May uniforme. Hindi naman tumataas yung sahod ng aking asawa. Naku, paano pag nag-high school? Palaki ng palaki yung budget. Tapos magpa-college pa. Ang bilis ng taas ng bilihin. Kung talagang aalalahanin mo isa-isa, talagang ngayon pa lang, halos magkakasakit ka na, di ba? Kung iintindi mo talaga lahat. Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sinasabi niya na huwag, pero nagbigay siya ng mga paraan kung paano yon isosolve. Sabi niya, sa una, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Napakahalaga nito. Yung thanksgiving, di ko lang na-highlight. So kasama yan sa napaka-importante. Ibig sabihin, kailangan mo talaga magpasalamat sa panalangin. Sa panalangin, yung supplication, yung pakikisumamo. Kung ngayon takot ka na walang pampabaon ng mga, alam mo magkano yung baon namin? Minsan wala, piso. Noon, kasi pwede naman lakarin. Pwede lakarin. Sabi ni nanay, pag nagutom kayo, uwi kayo, kumain kayo ng kanin, maraming kanin. Kaya laging puno yung kanin, puno lagi. Pag walang ulam, toyo. Konting mantika, sa lasang adobo na rin yon. O kaya, chicharon, bibili kami ng chicharon, o ulam na yon, gilasa ng may fish cracker. So, solved na. Diba? Solved na. Hindi namin nakita, ewan ko kung nag-aalala sila noon, pero lagi sinasabi si nanay, bahala na ang Panginoon. Diba? Yun yung parang pang pa-relax ni nanay sa sarili. 5 ba naman kami? O sino lang nakapagpatapos lang ay natapos si Krisa. So, ako natapos ko sarili ko, self-supporting, tapos suporta din nila nanay. 8 years. Diba? Kasi tatrabaho So, hindi nila masyadong inalala yung na 5 kami. Pero, nung nasa probinsya kayo, gumawa sila ng paraan na hindi kami mabuhay kung doon kami. So, nag-migrate tayo dito. Kaya kayo nandito ngayon. So, nabuhay tayo. Pero, tuloy pa rin yung kasama ang Diyos na laging meron tayong prayer meeting, lagi nating inilalapit sa Diyos yung kung ano yung mga concern natin. Kasi, naman yun parang, tawag doon, yung, totoo naman talaga mga concern yun Darating talaga yun Darating talaga yung mga bagay na yun na kailangan mo talagang alalahanin. Pero sabi nga ni Pablo, wag naman lahat. Kahit na na lang, kung ano-ano na lang yung dahil pwede mo kasi talagang alalahanin Parang inaalala mo na pagdating ng tag-ulan, babaha ulit dito. Kung wala pa yung baha, inaalala mo na ngayon, lunod ka na, di ba? Ubos ka na. Wala ka ng reserve na kalakasan para pagdating yung talagang actual, i-reserve natin. Pero sabi ni Pablo, ilapit sa panalangin. Sa halip, sabi niya, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. Lahat yun. Ibig sabihin, yung pang-kinder, pang-elementary, pang-high school, pang-college, pang-budgets pag nag-asawa sila. Kasi yun minsan na gumugulo sa atin. Yung inuubos na nating isipin lahat ng mga bagay na posibleng mangyari
Paano na lang kung maghuna yung mundo? Lahat na lang. Paano ko na kung girahin tayo ng China? Lahat na lang. Di ba? Kakapanood kasi natin sa TV, no? Puro negative yung ano. Magkakaroon ka talaga ng puro magiging balisa ka. Pero sabi diyan, ang lahat, sabi niya, sa halip, tingin ninyo sa Diyos ang lahat. So, ang una talaga dapat nating gawin, una, ay sabi niya, do not be anxious. Kasi sabi ni Pablo, ang totoong word na anxious, ito yung parang hati-hati ang ating pag-iisip dahil sa dami talaga ng pwedeng magiging concern. Anong kakainin nyo mamaya? Habang kumakain, iniisip mo na kagad, ano kayang kakainin namin mamayang gabi? So, habang nandiyan pa yan, kumakain pa yan, ha? Paano na lang susunod na isang buwan? Saan kami kukuha ng budget? Parang kumakain pa yan siya. Habang kumakain ng masarap, hindi na nalalasahan yung sarap dahil iniisip na yung bukas kung ano yung kakainin. Imbis na i-enjoy. Tama? Yun ang malaking problema. Kaya, mas mabuti pa yung pero malaki pa rin advantage natin. Kasi natutuwa yung mga taga-ibang bansa, bakit kahit na ganito lang yung buhay natin na parang relax pa rin, na wala man lang tayong ipon na pang isang buwan, na pangalawang buwan o pang isang taon. Ang iba may ipon na pang 10 taon at may budget na pang nag-retire. Tayo wala eh. Wala tayong preparation. Oo. Pero nakakaraos, no? Pero wag naman sana ganun na lang. Kung may extra tayo, wag naman bili agad ng mga kung ano-ano na gadget. I-prepare din kung sobra siya. Ilaan din natin. Pananagutan din natin. So, ilaan din natin para may reserve at kahit paano, meron tayong kakainin kinabukasan. So, yun lang naman. So, una, kaya tayo naguguluhan, nahirapan talaga mag-isip solusyon dahil sa dami niyan. Kaya divided mind. Sabi ni Pablo, ang ginamit niya salita diyan, yung kalat, wag masyadong mag-alala doon sa mga yung pagiging kalat ang pag-iisip. Sa halip sa panalangin. So, ang iba diyan ay yung tinatawag na overthink. Yung what if, yung sa dami ng what if talaga. Diba? Paano pag lumabas yung anak ko, madapa, masagasaan. Ang dami, di ba? So, paano na lang kung merong manloko sa school, yung pag nag-college ay mabuli o kaya ma-witnessan ng mga makakaliwa, umakyat sa bundok. Sa totoo, ang dami. Kung isusulat mo yan, libo-libo yung pwede mong iaalala. So, at ito pa, isa pang dyan, yung negative na effect. It drains our energy at saka inaagaw yung joy. Nawawalan ka ng kasayahan dahil ngayon pa lang, kahit kumakain ka ng masarap na spaghetti, tapos iniisip mo ang kapitbahay mo, paano kaya sila? Ang sarap ng kinakain, lalo na pagka mga abroad. Ang sarap ng kinakain sa abroad. Tapos yung mga anak mo nandito. Tuyo lang kinakain. Makain ng spaghetti na masarap. Paano yung mga anak ko? Normal naman yun na di ba? So, hindi ka na lang sana nag-abroad. Di ba? Kasi nag-aalala. Pero meron talagang mga kailangan mo talagang ang sarili mo na pagdesisyonan na ipagpasalamat. Nga sabi nga ipagpasalamat. Kung mapapansin niyo yung bersikulo ng unang bersikulo, balikan natin yung binasa natin. Ang bilis naman ng oras. Naka 15 minutes na. 15 minutes na ako. Nasa unang puntos pa lang ako. At gano'n, pagka ikaw nagsasalita, parang parang ang bilis ng oras. Pero pagka ibang nagsasalita, aantukin ka.
So, pinipilit ko na, ano, na mabilisan. Sabi niya ni Pablo, sa umpisa pa lang, inuutos niya na kaagad, hindi ko na isama dahil na-topic na natin ito noon. Magalak yung lagi sa Panginoon. Ayan, sabi diyan, inuulit ko, stress talaga, magalak. Inuutosan niya, kahit na anong kalagayan mo talaga, meron talagang masisilip ka na pwede kang magalak. At pwede kang magpasalamat. Ang sabi niya, dapat kang magalak at dapat kang ibig sabihin, meron siyang nakikitang the best na dahilan kung bakit kailangan magpasalamat at kailangan kang matuwa. Ang ating trabaho, hanapin yun. Nasaan na yung ginawa ng Diyos sa atin na dapat nating ikagalak at ipagpasalamat. Ibig sabihin, wala na yun. Umabot ka ng ganitong sitwasyon na hindi mo lang nakita yung mga ginawa ng Diyos ng mga nakarang araw, kung paano ka nagkaroon ng spaghetti. Habang kumakain ka, iniisip mo yung kakainin mo bukas, hindi mo iniisip yung paano ka nagkaroon ngayon. Paano napunta sa iyo? Di ba, isang blessing yon, isang dapat na ikatuwa. Yung punong-puno yung bibig mo ng spaghetti, tapos parang naiinis ka dahil pang isang araw lang itong spaghetti na ito, hindi talaga pang isang buwan. Hindi mo inisip na maraming tao ang ginamit ng Panginoon para lang makakain. So, maaari tayong magalak, unahin natin maging magalak at yung magpasalamat. So, balik tayo sa puntos natin doon. Nawawala yung lagi. Okay, teka. So, balik tayo dito sa puntos natin na una. Ang solusyon, counter what if with even if. Ano ibig sabihin nito? Ito kasi sinasabi natin, paano na lang kung, ito yung what if no? Ito naman, kahit na. Even if, kahit na bumaha dito, iingatan kami ng Diyos. Kahit na ngayon ay may ganito, kahit na mawawalan kami ng trabaho, kinabukasan, sunod na buwan, ang Diyos ay mag-provide. Hindi kami pababayaan ng Diyos. Kaya nga, ibigay sa Diyos, sa panalangin, na may pasasalamat. Lahat ng, kaya nga, kahit nga si Jesus, siya mismo ay dumudulog talaga sa panalangin. So, what if mawalan ako ng trabaho? Counter it with, even if mangyari yon, God will provide. Ganon ang inuutos sa atin ni Pablo. Yun yung binibigay niya sa atin na paano natin malabanan yung anxiety. Pangalawa, ang sabi diyan, prayer and supplication yung gagawin natin. Sabi diyan ay dahil ito ay isang paraan ng pakikipag-usap. Alam niyo po na kapag makikipag-usap tayo doon sa mga counselors, pag sobrang-sobrang na yung problema, sabi nila, tsaka na lang daw lumalapit ang tao pagka sobrang na sila sa problema, makipag-usap. Isa kasi sa paraan para maalwan ang isang tao, kailangan niyang mailabas, maikwento. Kailangan ng conversation. At yun ay, ang Diyos lagi nakalaan. Ang Diyos ay nandiyan. Maglaan tayo ng time na minsan kahit sa isang sulok lang, focus doon sa ating sariling observation sa ating sarili. Ano na kalagayan ko ngayon? Dumating na ba sa punto na tinanong mo sarili mo, ano na ang kalagayan mo talaga ngayon? Yung totoong malungkot, masaya, nag-aalala, maganda rin na hindi lang ang libangin ng sarili natin sa kung ano yung maglilibang sa atin.
bigyan mo rin ng pansin ang sarili mo. Hindi lang yung pinupunan kung ano yung kulang dahil nililibang natin yung ating sarili. Kundi, maging honest tayo sa ating sarili. Ano yung sitwasyon natin sa ating sarili. Kung ano yung makita mo sa iyong sarili, doon natin ngayon ilapit sa Diyos. Panginoon, ganito ako. Natatakot ako. Natatakot ako sa bago naming boss. Natatakot ako na hindi ko alam yung aking ginagawa. Minsan hindi ko talaga alam. Hindi ko tansyado kung paano makikipag-usap sa iba. Marami talaga tayong, imbis na yung pag-alala natin na napakarami, ay nag-overthink tayo, natatakot. Ito ay isa-isahin natin na ilatag sa Panginoon. Ibigay sa Kanya kung ano yung kinatatakutan mismo natin, yung pakiramdam natin na kinatatakutan natin. Ilapit natin na may pagsusumamo at magpapakumbaba na may pasasalamat. So, kailangan hindi lang yung mga negative yung bibigay natin sa Panginoon. Pakita din natin yung pasasalamat ng mga ginawa niya ng nakaraan. Napakahalaga nun. Yun yung mag-aano sa atin, aalalay sa atin. Hindi ako perpekto din sa ganyan dahil ako rin ay dumadaan sa mga ganyan ding pakiramdam. Na minsan hindi mo alam kung bakit parang malungkot ka. Na hindi mo alam kung bakit, kung saan. Hindi mo alam kung saan mo hugutin, kung saan. Nililibang mo yung sarili mo kung saan. So, kailangan mo lang din umupo sa isang tabi at tingnan ang iyong sarili. Panginoon, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. That's an honest din. Parang lumapit ka sa isang counselor. Ganito nararamdaman ko. Sabihin lahat. At ang Diyos ay magpapaliwanag. So list all your requests and all the things that God has done in the past. So, ito yon. Sa panalangin, dala-dala natin ito. Kung tayo ay merong sakit, tapos wala tayong pampagamot, lalapit tayo dun sa isang nagbibigay ng libreng gamot. Ano ang dala mo? Dapat dala mo yung kung ano yung kailangan yung prescription ng doktor. Kasi lumapit ka eh. Ano yung hinihingi mo? Kailangan ko po ng gamot para sa high blood. Kahit na ano po, basta ba, gamot. Pwede pa yun. Dapat, maging specific tayo. Kung ano yung nire-request natin. Kung ano yung problema na dala-dala natin. Nag-worry ako doon sa anak ko, hindi ko alam kung ano talaga yung pwedeng desisyon. Minsan, marami yan. Kung saan mo gustong ipag-aral, saan mo pwedeng iiwan yung anak habang magtatrabaho ka. Yung lahat. Ang daming pwedeng dahilan para lumapit sa Panginoon para sa panalangin at magbigay ng ating mga request at pasasalamat. So, every time na nilapit natin yun, kinabukasan, balikan mo. Balikan natin. Ano na nangyari doon sa request na inano natin ng Panginoon? Tinugon ba o hindi? Tapos aralin natin kung gumamit ang Diyos ng mga tao sa ating mga request. Importante yun. Kasi mahalaga yung ating sarili din na aral, hindi yung bahala na. So, pangatlo, ito yung nagustuhan ko. Ito yung resulta na. Yung peace of God, yun yung habol-habol natin. Yung kapayapaan, ang tinatawag na kapayapaan dito ay hindi yung kapayapaan na nawala yung problema. Walang sinabi doon sa mga talata na nawala yung problema. Balikan natin, no? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan. Minsan basta nandyan yung kapayapaan na yon, na hindi mo ma-explain kung ano. Kaya mahirap minsan ipaliwanag sa ibang tao. So, kailangan ma-experience lang din nila. Ang importante ay na-experience mo yung kapayapaan na yon. Dahil, kahit na anong paliwanag mo yun sa iba, hindi mo, yan nga, maliwanag nga eh. Maliwanag. Ibig sabihin, parang,
Hindi mo kayang ipaliwanag sa ibang tao dahil kailangan lang itong maranasan na kapayapaan. Tama? It takes experience, the peace of God, so others na maintindihan lang dito. Ibig sabihin, naiintindihan lang ito hindi sa pamagitan ng paliwanag, kundi sa pamagitan ng karanasan. So, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Hindi yan kayang talagang unawain ng tao, yung kapayapaan na, pero nandyan yan. Ito ang trabaho ng kapayapaan na yan. Ang sabi diyan, ang siyang mag-iingat. Ang salitang pag-iingat yan, gumamit siya ng tinatawag na salita na parang pang sundalo na magbabantay. Yung parang nung mag-pandemic dito na, di ba, naglagay ng ano dito, bantay, na walang nakakalabas at walang nakakapasok. Yun yung simple pa lang na bantay yun. Ang sinasabi niya bantay dito parang may garrison na talagang protektado. Walang nakakalabas, walang nakakapasok. Ang siyang mag-iingat ng iyong puso. Ang sarap ng pakiramdam nun na hindi ka apektado ng ating pag-iisip at hindi sabog-sabog yung ating pag-iisip dahil ginagwardyahan itong kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Guess nyo, no? So, hindi ko maipapaliwanag ito. It takes experience para maintindihan nyo itong sinasabi ko. Unless you experience the peace of God, hindi, nonsense itong mga sinasabi ni Pablo. Pero, ramdam mo na hindi ka balisa. So, ikot ngayon, di ba? Umiikot. Huwag kang mag-alala, pero ganito ang gawin mo. Hindi niya sinasabi na huwag kang mag-alala. Magiging ma-achieve mo lang to kung gagawin natin ito, panalangin, at ito yung trabaho natin, ito yung gagawin ng Panginoon sa atin. Gawin natin yung pinapagawa sa atin at ang Diyos. Sabi diyan, at ang kapayapaan ng Diyos mismo ang siyang mag-iingat. Hindi tayo yung nag-iingat sa ating puso. Yung kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. At ang sabi diyan, ito yung huwag kakalimutan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Yan talaga yung pinaka-ano diyan. Yan yung pinaka-key para ma-achieve natin na hindi tayo mag-alala. Unless na wala tayong tunay na pakikipag-isa kay Jesus, hindi natin ma-experience itong kapayapaan ng Diyos. So, bilang conclusion natin, para bilis kasi ng oras Parang naka 30 minuto na ako. Okay, conclusion nito. So, ang tunay na kapayapaan ay hindi ito isa talagang technique. Sa psychology kasi, kailangan mong mag-meditate. Tapos, kailangan mong, meron silang tinatawag na name it to tame it. Kapag nagpunta ka sa kailangan mong isulat lahat ng mga nararamdaman mo. Tapos papangalanan mo. Kapag pinangalanan mo daw ang iyong mga problema, yun ay naaalwan ang ating pag-iisip. Nawawala siya kasi naisulat mo siya, sabi nila. At ito ay nakakatulong naman talaga daw. Ang problema nun, parang personal mo lang na technique na ginagawa. Ang sinasabi ni Pablo, ang kapayapaan na ibinibigay sa atin ay yung kapayapaang nanggagaling kay Jesus. Yung pakikipag-isa kay Jesus. So yun yung napakahalaga. At ito yung gusto natin sa mga na i-share din sa ating kapwa. Pero paano mo ito i-share kung tayo mismo hindi natin na-experience yung peace
So make sure na balik tayo ulit sa panalangin, supplication at pasasalamat. 3 steps lang binibigay sa atin. Kung nag-aalala ka ngayon, balik sa panalangin, makiusap sa Panginoon, tapos magpasalamat. Kung hindi pa rin, panalangin, laging panalangin. Pagdaan ng panahon, kada araw sa panalangin. Kung malungkot, magaan. Kung masaya, mas lalo. Kasi kasama yung saya, di ba? Maging, sabi ni Pablo doon sa 4 and 5, rejoice. And again, I say rejoice. Para, magpasaya. Parang pinipilit niya na sumaya tayo. Sabi niya, kailangan mo talagang magsaya. Ayaw natin ng gano'n, di ba? Pinipilit tayo na magsaya. Pero sabi ni Pablo, hindi. Kailangan mong magsaya. Requirement yon sa pagiging Kaya kung meron ka nakikita mga Kristiyano na parang bigyan mo yung Philippians 4:4-5, sabi diyan, magsaya ka. Bahala ka kahit kung saan mo hugutin yung sayo mo. Basta sabi ni Pablo, magsaya ka. Sobra naman, wala kang mahugot niya na kasi kinitiin mo sarili. Basta, hindi, ang sinasabi diyan, malamang may mga ginawa ang Diyos sa iyo eh. Hindi mo lang pinapansin, nakapokus ka lang doon sa problema lagi. Yung nakatangbak na mga labahin. Ayan, problema na naman. Isang linggo kaming may labahin na naman. Hindi man lang nila ayusin. Kahit isegregate man lang sana yung decolor at saka yung puti. Nakapokus tayo doon. Pero tulungan nyo naman yung mga parents nyo. Na kahit mag-segregate lang ng mga damit. So, ba't nga ba ako napunta doon? Masyadong mag-uugot no? So, sa pamagitan ng prayer and balikan natin, ang tunay na kapayapaan, hindi isang technique, kundi bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus. Sa pamagitan ng panalangin at thanksgiving, pasasalamat. Lumilipat tayo sa pagiging sarado o magulo ang pag-iisip. Ba't hindi ito nagbago? Pinalitan ko na ito eh. Pagiging sabog, yung tawag doon, yung kalat ang pag-iisip tungo sa bukas na kalooban. Kaya kung saan ang kapayapaan ng Diyos ang nagiging matatag na tagapagbantay ng ating puso at isipan. So, tama-tama, kung meron kayong inaalala sa ngayon, magandang exercise na gawin ito. Kung relax ka naman sa buhay ngayon, tiyak mo ba na nagpaparelax sa'yo ay yung kapayapaan dahil sa pakikipag-isa kay Jesus? Kung hindi, fake din na kasiyahan yun. Yan ay induced by endorphin na nababasa natin sa Facebook, YouTube na nakakatawa, pero pag iniwan mo, masakit sa ulo. Hindi siya tumatagal. Kaya nangyayari, kailangan mo magbabad doon. Dahil hindi siya long-lasting. Hindi niya binabantayan yung ating puso. So, yung mga nagpapasaya sa atin ngayon, hindi talaga yan totoong nagpapasaya. Temporary lang yan na nagpapasaya sa atin. Magbabad tayo sa panalangin, sa pakikipag-isa kay Jesus. Yun lang ang maipapayo ko, lalo sa ating mga nanay na magkakaroon ng Mother's Day sa para maging payapa po tayo. The best gift na maibibigay namin mga anak ay yung mabigyan kayo ng kapayapaan. Pero hindi dahil doon sa flowers, hindi dahil doon sa mga gifts. Pansamantala lang yun. Ang maibibigay namin, yung panatag kayo kay Jesus. Yung relax. Hindi nyo lang yung may experience kung wala talaga kayo kay Jesus. So sana ay meron tayong babalik-balikan kasi araw-araw naman yung problema. So dapat araw-araw yung panalangin pagtapit. So maraming salamat. Dumako na po tayo sa ating